Ang kaligtasan ay ang pagsapi sa dating daan o MCGI. Sure kayo? Gaano ka ka-sure? Ganyan din ba ka-sure nung sinasampalatayanan pa lang ni Ingkong na ang sugo niya ay si Perez? Kaya ang alam ni Ingkong noon ay nasa suhay ang kaligtasan. Nung nawala si Perez at nautakan ni Libita gugulan si Soriano, dahilan upang magtayo ng sariling relihiyon si Ingkong. Di na maliligtas ang suhay. Ganun ba yun? Ganun ba yung logic doon? Kasi yan ang lumalabas sa sinasabi na nasa MCGI ang kaligtasan. Nagtatanong lang ako kung ganun ang logic nyo. Abay mga budol kayo. Malaking lihim sa sanhi ng kamatayan ni Ingkong. Ni Ginoong Eliseo Soriano, ating alamin. Naimbag nga aldayo amin manin mga kabagis. Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat po ng Pilipino sa buong mundo, magandang araw po. At kahit kailan, syempre, hindi kasama sa pagbati natin ang mga barairong na mga Pilipinong pro-People's Republic of China. Mga kabagis, minsan na ba pumasok sa isipan nyo kung ano nga ba ang tunay na dahilan ng kamatayan ni Ginoong Eliseo Soriano, aka Ingkong? May mga nagsasabi na pinaslang di umano ito. O wag na naman kayong magturo May nagsasabi na dahil sa COVID-19 naman. Meron namang chismis na dahil sa AIDS. Hoy, wag ganon. Grabe kayo. Meron ding nagsasabi na hindi tunay na namatay si Ginoong Eliseo Soriano, kundi drama lamang ito upang makabalik sa Pilipinas. At matakasan ang batas. Ganon pa man, anuman ang tunay na nangyari, bakit tila di ko na maramdaman ang MCGI ngayon? Nagtatanong lang ako Mga kabagis, ang bibigyan po natin ngayon ng punto, komentaryo, kritisismo at reaksyon ay ang video na mula kay Kasaysayang Pinoy. Bago po yan, hinihikayat ko po kayong i-like muna ang video ito. Siyempre wag na wag nyo rin pong kakalimutang pindutin ang subscribe or follow button. On nyo na rin po ang notification bell at piliin ang all. Pakishare na rin ang video ito para mas marami pang viewers ang maabot ng video ito. Ang Dating Daan ay pangalan ng programa sa radyo at telebisyon ni Eliseo Soriano, ang nagtatag ng mga miyembro ng Iglesia ng Diyos International, isang relihiyon na katutubo sa Pilipinas. Ang gagastusin mo, kailangan nakasulat. Amen? Kasla ang paypay sumot Pero, yung 20 million na hinihingi mo Ingkong sa 20,000 na members mo, na tigi 1,000, nakasulat ba yun? Naalala ko lang Tuloy! Si Eliseo Fernando Soriano ay pinanganak noong Abril 2, 1947 bilang isang Katoliko. Noong 1969, ipinamana ng presiding minister na si Nicolas Antiporda Perez ang kanyang itinatag na iglesia na ang pangalan ay ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan. Kay Eliseo Soriano kaya siya ang naging humalili kay Perez. Pinamana lang pala ni Nicolas Perez kay Soriano ang suhay. Pero, bakit ano ang nangyari? Bakit naging MCGI ang pinangunahan niyang reliyon? Hula ba yan sa Bible? Nagtatanong lang ako Huwag kayong balat sibuyas. Yung bibig nyo, kontrolin nyo. Tuloy! Nang mamatay si Nicolas Perez noong 1975,
Si Levita Gugulan ang na-appoint bilang Temporary General Presiding Secretary. Tinanggap ni Eliseo Soriano ang pagkakaluklok ni Levita Gugulan, ngunit ilang araw lang ang lumipas ay binawi niya ito sapagkat tinutulan niya ang pagkakaroon ng babaeng leader sa sektang kinaaniban. Noong 1977, umalis si Eli Soriano sa sektang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, Haligit Suhay ng Katotohanan na pinamumunuan ni Levita Gugulan. Ilang buwan lang ang nakalipas ay nagparehistro si Eli Soriano ng kanyang sekta sa gobyerno. Noong 1980, doon niya sinimulan ang pagtatayo ng kanyang programa na may pamagat na ang Daring Daan. Ayon sa SEC registration papers ni Eli Soriano noong April 21, 1995, ang totoong pangalan ng kanilang grupo ay ang The Church of God in Jesus Christ Pillar and Ground of Truth. Ngunit hindi ito nagtagal dahil pinalitan niya ang pangalan nito at naging makakaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, Haligi at Saligan ng Katotohanan sa Bansang Pilipinas Incorporated, na sa Ingles ay Members of the Church of God in Christ Jesus, Pillar and Ground of Truth, Philippines Incorporated. Kinontra ng kampo ni Levita Gugulan ang pangalan ng simbahan ni Soriano sapagkat may pagkakahawig ito sa pangalan ng kanilang sekta, kaya inayos ito ng Supreme Court noong 2001 at pinalitan niya muli ang pangalan ng kanyang iglesia bilang Members of Church of God International na kinuha sa Timoteo 3 verse 15 para magmukhang totoo. Loko tong si kasaysayang Pinoy para daw magmukhang totoo. Hindi ba totoo? Ilang beses pala nagbago ng pangalan ng relihiyon niya si Ingkong, no? Ganun pala ang nangyari. 2 beses palang pinerwisyo ni Levita Gugulan si Soriano. Baka naman hula yun sa Bible na ganun ang mangyayari. Di kaya? Nagtatanong lang ako, ha? Sige, tuloy! Kinontra ng kampo ni Levita Gugulan ang pangalan ng simbahan ni Soriano sapagkat may pagkakahawig ito sa pangalan ng kanilang sekta, kaya inayos ito ng Supreme Court noong 2001 at pinalitan niya muli ang pangalan ng kanyang iglesia bilang Members of Church of God International na kinuha sa Timoteo 3 verse 15 para magmukhang totoo. Noong Mayo 2006, siya'y nasangkot sa isang kaso ng panghahalay sa Regional Trial Court of Macabebe, Pampanga ng kanyang dating production staff na si Daniel Veridiano. Dahilan kaya si Daniel Veridiano ay lumipat sa Iglesia ni Cristo na itinatag ni Felix Manalo. Nasangkot sa panghahalay si Ingkong? Sure ka? Grabe naman yung kwento mo, kasaysayang Pinoy. Si Daniel Veridiano? Di ba lalaki ang pangalang Daniel? Ayusin mo, kasaysayang Pinoy ang kinukwento mo. Nagmumukha akong taga-sulsul dito eh. Huwag ganon, baka may magmura dyan sa comment section eh. Nagre-reaction video lang ako. Grabe ka naman magkwento. Sige, tuloy! Nagkaroon si Soriano ng iba't ibang kasong kinasasangkutan kaya siya ay nagtatago sa otoridad ng Pilipinas. Makalipas ang ilang buwan siya ay umalis ng bansa at sinabing nagtatago siya sa Brazil para umano takbuhan ng mga kaso. Ayon sa dahilan ni Soriano kung bakit siya hindi nakakabalik sa Pilipinas ay dahil sa pagbabanta ng Iglesia ni Cristo sa kanyang buhay. Yan ang hindi totoo. Kahit tanungin nyo pa ang mga member ng MCGI. Di ba nagtago si Soriano dahil takot na mapatay ng INC? Tingnan mo isasagot ng mga yan sa comment section na tama yung sinabi ko. Mga uto-uto kasi ang mga yan. Nagtago daw si Soriano sa Brazil dahil papatayin siya ng Iglesia ni Cristo. Yun ang totoong naratibong pinaniniwalaan nila. Basta hindi totoo yung kaso ni Soriano, kaya siya nagtago sa Brazil. Tipikal na naratibo ng panatikong makaingkong. Power! Ahu! Payaman! Dinamay pa talaga ang iglesia ng mga to, no? Walang magmumura dyan sa comment section, ha? Hindi ako nagdi-delete ng comment. Pero nag-o-autoblock yan, promise. Si Eliseo Soriano na tinatawag na Brother Eli ng kanyang mga membro ay dating disipulo ni Nicolas Perez, ang nagtatag at punong ministro ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, Haligit Suhay ng Katotohanan. Isang organisasyong panrelihiyon na humiwalay sa Iglesia ni Cristo na itinatag naman ni Felix Manalo. Tinatawag ni Soriano kanyang sarili na ang pantas na tao, ang lumalakad na Biblia, makabagong Jeremiah, ang itinalaga at siya na may hawak ng susi. Pantas pala si Soriano, no?
Pwede. Siya lang kasi ang nakaisip na may puwet ang Diyos. Oops. Ayaw ko tumawa. Sa sobrang pantas niya, kinakalaban niya ang sarili niyang sinasabi at doktrina. Tinatawag ni Soriano ang kanyang sarili na ang pantas na tao, ang lumalakad na Biblia, makabagong Jeremiah, ang itinalaga at siya na may hawak ng susi. Si Soriano ay nakatira sa labas ng Pilipinas mula noong 2005 dahil sa mga kasong paninirang puri at akusasyon ng panggagahasa sa isang lalaki niyang miyembro. Ipinakilala ni Soriano ang kanyang sarili bilang ang pinakamatinong mangangaral sa lahat ng panahon. Pinakamatinong mangangaral sa lahat ng panahon? Ganon? Hindi nga. Mas matino pa sa Kristo. Ganon ba yon? Wen, sigilatan. Bakag sangit kayo pa. Ginagamit ni Soriano ang telebisyon, radyo at internet upang ipakalat ang kanyang katuruan. Ang kanyang metodolohiya sa pagpapaliwanag sa mga teksto ng Biblia ay literalismo at hindi siya gumagamit ng tamang hermeneutiko o tamang paraan ng pagpapaliwanag sa Biblia. Walang nakasulat na kapahayagan ng pananampalataya ang MCGI dahil marahil sa kadahilan ng madalas na kinokontra ni Soriano ang kanyang sariling katuruan. Madalas kinokontra daw ni Soriano ang sarili niyang katuruan, no? Loko ka kasaysayang Pinoy, ah. Gaano ba kadalas ang more or less 300 na katuruan na kinontra niyang sinabi at doktrina? Around 300 pa lang na kontra-kontrang aral lang naman tapos sasabihin mong madalas? Ewan ko sa'yo, kasaysayang Pinoy. Masyado kang nagsasabi ng totoo. Mag-face reveal ka nga, kasaysayang Pinoy. Matagal na kitang idol mula pa sa channel mong ang pinaka na na-restrict ata. O, di ba? Alam ko yun. Sige, tuloy! Kilala rin si Soriano sa pagmumura, pagalipusta sa kanyang mga kadebate at pagdura sa harap ng kamera habang ine-ere ang kanyang programa sa telebisyon. Kala ko ba ang topic natin ay ang lihim ng kamatayan ni Ingkong? Ba't nadaanan mo na ang lahat, kasaysayang Pinoy? Grabe ka. Pati ba naman ang pagdura ni Ingkong sa live? Nalilibang ako dito sa pagsulsul sa'yo. Sige, galingan mo pa. Tuloy! Narito ang ilan sa mga pinaniniwalaan ng MCGI. Ayon sa kanila, nakatira ang Diyos sa kanyang sariling planeta na nasa isang dako ng kalawakan. Ang katuroang ito ay may pagkakahawig sa doktrina ng Mormonismo ng mga Diyos na bumaba sa lupa ay nagmula sa langit malapit sa planetang Kolob. Hindi sinasalahat ng dako ang Diyos. Maaring gustuhin ng Diyos na pumunta sa isang dako ngunit wala siya sa isang pangdako. Tahasan nitong sinasalungat ang katuruan ng Biblia na ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Ako ay Diyos na nasa lahat ng dako at hindi nananatili sa isang lugar lamang. Walang makakapagtago sa akin. Makikita ko siya kahit saan siya pumunta, sapagat ako'y nasa lahat ng lugar sa langit at sa lupa. Yan ay nasusulat sa Jeremiah 23, verse 23 to 24. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagsapi sa dating daan o MCGI, sa pamamagitan ng pagbabautismo at paggawa ng mga gawang ayon sa katuwiran. Ang kaligtasan ay ang pagsapi sa dating daan o MCGI. Sure kayo? Gaano ka ka-sure? Ganyan din ba ka-sure nung sinasampalatayanan pa lang ni Ingkong na ang sugo niya ay si Perez? Kaya ang alam ni Ingkong noon ay nasa suhay ang kaligtasan. Nung nawala si Perez at nautakan ni Levita gugulan si Soriano, dahilan upang magtayo ng sariling relihiyon si Ingkong. Di na maliligtas ang suhay, ganun ba yon? Ganun ba yung logic doon? Kasi yan ang lumalabas sa sinasabi na nasa MCGI ang kaligtasan. Nagtatanong lang ako kung ganun ang logic nyo. Abay mga budol kayo. Ito kasing si kasaysayang Pinoy ayaw mag-focus sa topic. Dami niya nababanggit. Pero okay lang, nag-e-enjoy naman akong mang-asar dito. Tuloy! Pansin ng isang pangusap na kinuha sa website ni Soriano. Naniniwala kami na tinatawag kami ng Diyos na may determinasyon na paglingkuran siya sa pamamagitan ng pagdadala niya sa amin sa kanyang kawan at itinuturo ang tungkol sa katuwiran pagkatapos na mabautismuhan upang ang aming kasalanan ay matakpan sa pamamagitan ng mahal na dugo ni Hesukristo na nabuhos sa bundok ng Kalbaryo para sa katubusan ng aming kasalanan at upang maging karapat-dapat sa buhay na walang hanggan sa kalangitan.
Ang pangungusap na ito ay malinaw na nagtuturo na para sa dating daan, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ngunit itinuturo ng Biblia na ang kaligtasan ay biyaya lamang ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, hindi dahil sa mabubuting gawa. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman ayon sa Efeso 2, verse 8 hanggang 9. Ipinagbabawal sa MCGI ang pagdiriwang ng mga piyesta at Pasko dahil ang mga ito ay mga uri ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ipinagbabawal din ang pag-inom ng alak, panonood ng sine at Panonood ng sine, bawal. Ano connect? Di ko magets Ito talaga si Ingkong no? Baka naman kasaysayang Pinoy ang ibig mong sabihin. Panonood ng sine, nakasama ang kabit. Bawal talaga yun. Pero yung panonood ng sine per se, bawal sa Bible. Ewan ko sa inyo. Ipinagbabawal sa MCGI ang pagdiriwang ng mga piyesta at Pasko dahil ang mga ito ay mga uri ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ipinagbabawal din ang pag-inom ng alak, panonood ng sine at pagkokolerete ng mukha, pagsuot ng pantalon, pagsuot ng damit na lapat sa katawan para sa mga babae. Noong Pebrero 2021, sumakabilang buhay si Eli Soriano sa edad lamang na 73. Yun, dumating din tayo sa topic. Sige, tuloy mo, kasaysayang Pinoy. Ano nga ba ang dahilan ng kamatayan ni Ingkong? Ang pinakamatinong mangangaral sa Sansinukob at buong kasaysayan. Until now, halos puro recorded na lang ang nakikita ko sa MCGI. Recorded preaching ni Ingkong. Ano ang nangyari? Noong Pebrero 2021, sumakabilang buhay si Eli Soriano sa edad lamang na 73. Binawian siya ng buhay habang siya ay nasa bansang Brazil kung saan siya naninirahan. Hindi dinetalye ng pamunuan ng MCGI ang totoong dahilan ng pagkamatay ng sikat na televangelist ng kanilang sekta. Walang inilabas na pahayag sa totoong dahilan ng kanyang pagpanaw. Pero kung matatandaan noon, sa mga pahayag na ilang labis na nakakakilala kay Eli Soriano, siya pala ay madalas na inaatake ng kanyang hika. Habang ito ay naninirahan sa bansang Brazil, wala pa ring tigil si Eli Soriano sa kanyang ginagawang pangangaral, live broadcast man o sa YouTube at iba pang mga social media platforms. Ayon sa mga saksi, halos wala umunong pahinga si Eli sa kanyang pangangaral kaya dala ng labis na kapaguran o overfatigue na sinamahan pa ng kanyang hika at mahinang resistensya, hindi kinaya ng kanyang katawan ng labis na pagod. Kung matatandaan din na noong taon na iyon, binabayo ng COVID-19 ang buong mundo at ang bansang Brazil ay isa sa mga may pinakamataas na kaso ng naturang sakit. Maaaring ang sakit ni Eli Soriano ay mas pinalala pa dahil sa pagkakahawa nito ng COVID-19 na hindi na lamang ipinaalam sa publiko. Kung mapapansin din, walang ginawang lamay o burol sa mga labi ni Eli. Agad din itong kinremate bilang pagsunod na din sa pamahalaan na ang mga taong pinaghihinalaang dinapuan ng naturang sakit at namatay ay kailangang agad na i-cremate para hindi na ito makahawa. Sa litratong ito, makikita ang bulaklak ng nakapatong sa mismong puntod ng sikat na televangelist. Isang ribbon din ang nasa bulaklak na may nakasulat na "See you in 1,000 years". Ayon kasi sa Biblia, sa muling pagkabuhay ni Jesus ay mabubuhay din ang lahat ng mga nangamatay at makakasama niya ang mga ito na maghahari sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Sa mga nagsasabi na si Eli Soriano ay pinaslang umano, wala umano itong katotohanan at chismis na lamang ito ng mga marites na walang magawa sa kanilang buhay. May mga nagpakalat din ng mga balita noon na ang pagkamatay ni umano ni Soriano ay peke lamang. Hindi pa umano siya patay at ginamit lamang niya ito nang sa ganun ay muling makabalik sa Pilipinas at hindi nalalaman ng publiko. At ang mas nakakabahala pang balita na lumabas noon, ang totoo umanong ikinamatay ni Eli Soriano ay ang nakakahawang sakit na AIDS na mula sa pakikipagtalik sa kung kani-kanino. Wala mang naging malinaw na pahayag ang MCGI sa kung ano talaga ang totoong ikinamatay ni Eli Soriano. Sigurado naman ang mga miyembro nito na ang kanilang pinuno ay nasa mabuti ng kalagayan ngayon. Mawalan man umano sila ng leader ay magpapatuloy pa rin sila sa kanilang nasimulan at maglilingkod alang-alang sa kanilang pinaniniwalaan at sa utos ng Diyos. Yun, malaki pala ang chance na dahilan ng kamatayan ni Ingkong ay ang COVID-19. Ganun man ang nangyari. Isa siya sa mga hindi makakalimutang lumitaw
na tagapagturo sa kasaysayan ng Pilipinas, lalong-lalo na sa puso ng mga sumasampalataya sa itinaguyod niyang aral. Yun, kabagis, make sure na napindot mo na ang like, subscribe, or follow button. Kita-kits po sa susunod na videos. Adios.